Ito ang Okinoshima, isang isla sa Japan kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang mga babae. Mga piling lalaki lamang ang maaaring makatapak sa lupa ng isla at kailangan muna nilang maligo ng hubot-hubad sa dagat bago makapasok. At alam mo ba, 80,000 na kayamanan ang nadiskubre sa isla na nagmula pa sa iba't ibang panig ng mundo tulad ng mga pure gold rings, glass bowl at mga espada. Dahil dito, ang mahiwagang islang ito ay idiniklara bilang isang World Heritage Site ng UNESCO noong 2017. Pero ang tanong, bakit nga ba ipinagbabawal ang kababaihan sa islang ito? Ano ba ang meron sa isla? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Isla ng Okinoshima ay matatagpuan sa Southwest Japan. Ito ay 97 hectares lamang o 0.97 square kilometers. Tinatawag rin ang isla bilang Kami-Yaduru-shima na nangangahulugang island where God dwells. Itinuturing itong sagradong isla ng Japan. Tahanan ito ng pinakamalaking relihiyon sa Japan, ang Shinto, na ang ibig sabihin ay Way of the Spirits. Kilala ang isla sa kanyang shrine, ang Ukitsu, na itinayo noon pang 17th century. Ang mga pari lamang mula sa Munakata Taisha na grupo ng mga Shinto shrines ang maaaring pumasok at manalangin sa Ukitsu. Sa loob ng mahabang panahon, maraming paniniwalang Shinto at ritual ang isinasagawa sa isla. At dahil nga sa paniniwalang sagrado ang isla, naging sarado ito para sa publiko at sekreto itong inalagaan at tinago sa mga tagalabas. Dahilan para mapanatili ang mga tradisyon, lalo na ang 80,000 religious at historical artifacts na matatagpuan sa isla na itinuturing ng Japan bilang national treasure. Hanggang noong 1940s at 1950s ay nagsagawa ng restoration at survey sa Okinoshima at dito na diskubre ang mga kayamanan pati na ang nasa 22 ritual sites. Kasama sa mga natagpuang kayamanan ay ang ilang piraso ng Persian glass, pure gold rings, bronze mirrors at comma-shaped beads na pinaniniwala ang regalo o alay ng mga mangangalakal sa shrine noong unang panahon. Dahil dito, idiniklara ang Okinoshima bilang isang UNESCO World Heritage Site noong 2017. Bukod sa mga shrine at mga kayamanan, kilala rin ang Okinoshima sa pagbabawal nito sa mga babaeng makapasok sa isla. Simula noon hanggang ngayon, ipinagbabawal ang mga babaeng tumapak sa sagradong isla ng Okinoshima. Hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na dahilan kung bakit nila ito ipinagbabawal. Ngunit may mga naniniwala na malaki ang koneksyon nito sa Kigari o purity na pangunahing paniniwala sa Shinto. Dahil nga nakakaranas ang mga babae ng buwan ng dalaw at naglalabas ng maruming dugo mula sa kanilang katawan, sinasabi nilang lumalabag na ito sa pagiging puro dahil itinuturing na marumi ang menstrual blood. Mataas daw kasi ang pagpapahalaga nila sa pagiging malinis at puro. May iba naman na naniniwala na ipinagbabawal ang mga babaeng bumiyahe sa karagatan papunta sa isla dahil delikado at nais lamang nilang protektahan ang kababaihan. Bago tayo magpatuloy, sang-ayon ka ba sa paniniwalang ito ng mga Shinto na bawal pumasok ang mga babae sa sagradong lugar dahil lamang sa buwan ng dalaw? Pakilagay ang inyong opinyon sa comment section. Binabantayan ng isang Shinto priest ang buong isla at siyang nagsasagawa ng mga ritual, meditation, paglilinis at pag-aalaga sa shrine at isla. Merong 12 mga pari ang nagpapalitan ng pagtira sa loob ng 10 araw. Bukod sa kanila, pinahihintulutan ring pumasok ang 200 na kalalakihan sa isla, ngunit isang beses lamang sa isang taon para sa isang grand festival. Ito ay nangyayari tuwing May 27, kung saan ipinagdarasal at nagbibigay-pugay sila sa mga marino na nasawi sa dagat na malapit sa isla nung nangyari ang Russo-Japanese War noong 1904 to 1905. Pero
Pero bago makapasok ang mga kalalakihan sa isla ay kailangan pa nilang gawin ang isang ritual ng paglilinis ng katawan at espiritu na tinatawag nilang misugi, kung saan hubot-hubad silang maliligo sa dagat. Isa kasi sa paniniwalang Shinto ay ang kigare o purity. Hindi lang ito tungkol sa malinis na katawan, kung hindi pati na rin sa pag-iisip at emosyon. Ang pagliligo ng nakahubad sa dagat bago pumasok sa banal na lupain ng isla ay isang simbolismo ng pagtatanggal ng anumang dumi na nakuha mula sa lugar na kanilang pinanggalingan. Hindi daw kasi maaaring ipasok sa isla ang bad energy. At ang isa pang pinakastriktong batas na dapat sundin ng mga kalalakihan sa pagpasok ng isla ay ang hindi pag-iiwan sa isla ng anumang dala nila. Gayon din ang pagdadala ng kahit anong bagay na galing naman sa loob ng isla, tulad ng souvenir. Kahit pa nga isang pirasong damo mula sa isla ay hindi nila maaaring dalhin. At kahit pa ang mga mangingisda, hindi kinukuha o iniuuwi ang mga nakikitang lumulutang sa dagat na mga sanga ng kahoy na nanggaling sa isla. Ganito nila pinahahalagahan ang mga bagay na mula sa isla ng Okinoshima. At higit sa lahat, hindi rin maaaring ikwento ng mga kalalakihan sa labas ang mga nakita at naranasan nila sa loob ng isla. Kahit nakasali na ang Okinoshima sa UNESCO Cultural Heritage List, ayon sa chief priest ng Munakata Taisha, hindi pa rin ito magiging bukas sa publiko at ang batas nila sa kababaihan ay mananatili pa rin dahil hindi daw maaaring pumasok ang tao sa isla dahil lamang curious sila. This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!